A blessed day to each and everybody. Ngayon po ay narito po tayo sa ika-44 na yugto ng CLF 40-day prayer and fasting for the nation. At meron po tayong tema na the reasons that made me to decide to follow Jesus. So yan po ng pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Pero bago po iyan, hinihiling ko po ang lahat na tayo po ay manalangin. Tayo po ay damhin ang presensya ng Panginoon sa mga oras na ito. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong itong pinagkaloob niyo po sa amin, na muli na makarinig ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy nga, Ama, na ang aming mga maririnig, ako po, nagagamitin mo ang aking mga sasabihin. Patuloy, Lord, na mangusap at maging gabay na bawat isang nakikinig rito sa aming devotion, Lord God. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na mapagbulay-bulayan namin, matutunan namin kung ano nung gusto mong message na aming makuha, Panginoon, sa mga pagkakataong itong. Gayon din, Ama, sa lahat po ng nakikinig, Panginoon, kagalingan, pisikal, emosyonal, Panginoon, at gayon din ang spiritual, Panginoon, patuloy mong busugin sa pagkakataong ito. We thank you, Lord God, for everything. Kayo na pong bahala sa amin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan, muli po, tayo po ay narito sa ating CLF 40-day prayer and fasting. At gaya nga po ng sinabi ko, meron po tayong tema kung saan ang nakasulat po rito ay the reasons that made me to decide to follow Jesus. So yun po nung ating pag-uusapan sa mga oras nito. Ano-ano po ba or ano nung naging dahilan kung bakit po ako sumunod sa ating Panginoon. So, gaya po ng ibang tao, marami po sa atin ang may mga dahilan. Kumbaga, kanya-kanyang level lang yan sa buhay natin. Kanya-kanyang pagkakataon and time lang yan. Mga iba ay nag-umpisa ng maaga. Ang iba naman po ay nag-umpisa na ng mid ng kanilang years. And nung iba naman ay kakaumpisa pa lang sa pananampalataya. But the important thing is, nagkaroon ng pagkakataon sa buhay natin na tayo po ay sumunod sa Panginoon at sumusunod pa rin hanggang ngayon. So, bago ko po ikwento nung ating reason, ako, personally, nung reason ko kung bakit ako nagdesisyon na magpatuloy o mag-follow na, sumunod sa Panginoon is because parang for me doon sa Matthew 6:33. Ayan, yun po nung verse natin for today. Sabi po doon, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So kung nanonood po kayo ng mga previews o ng mga nakalipas ko pang mga videos, naikwento ko na po kung anong klaseng buhay meron po ako. Kami po ay lumaki na hindi po, walang kakayahan talaga na minsan lang makakain sa loob ng isang araw ng sakto, ng nutritious na pagkain kasi kami po ay lumaki ng kulang po talaga financially at marami kaming mga magkakapatid and 7 po kami na nag-study lahat and hindi ganoon ka-establish ng work ng parents ko. So nagkukulang po talaga kami as in dumarating po sa punto na minsan ay isang beses ganyan. Wala pa naman po ako naalala na hindi kami kumain pero may times po talaga na parang isang beses tapos sobrang tipid pa, mga ganung bagay. Basta lumaki po talaga kami na, or ako, nabuhay kami na hindi po ganun okay financially po namin. So, kami po, hindi rin po kami ganun kamulat sa religion or anything else. Although ako po ay nagkaroon ng pagkakataon na maging Sunday schooler nung bata pa po ako. Pero hindi rin po yung nagtagal dahil nga po kami lumipat dito sa Manila. But then, I believe na may ginawa ang Panginoon doon na naging result kung bakit ako narito ngayon sa inyong harapan. I believe ng mga tinanim sa akin, even in the short time na ako ay naging part ng isang born again Christian doon sa amin, sa probinsya, ay naging malaking impact yun kung sino po ako ngayon. So, paano ko po nasabi or paano ko naipasok, ayun yung gusto kong ibigay na verse sa inyo ng seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dumating po kasi kami sa punto na walang-wala na po talaga kaming ibang maaasahan kundi ang Panginoon. Hindi lamang financially, kundi nung mga sitwasyon na nangyayari sa buhay namin.
kung napanood nyo nga po, nagkaroon ng instances or situation na ang hirap-hirap ng buhay namin, ang gulo ng pamilya namin, sobrang gulo. Ang kuya ko na-involved sa drugs, sa bisyo, na parang gusto mo nalang ipagkatiwala lahat sa Panginoon. Nung parang wala ka ng ibang kakapitan, kundi lang siya. Kasi kung sino pa ba ang pwede nating makapitan sa mga ganung pagkakataon. Though ako po ay Kristyano na noon, parang bago pa lang po, sobrang bago, months or kaka-year pa lang nung ako ay nag-a-attend sa born again. Pero na-realize ko na dito sa mundong ito, dito sa buhay na ito, masasabi mo na even yourself, minsan hindi mo na natutulungan ng sarili mo. Even yourself, parang kinamumuhian mo na sa mga bagay na ginagawa mo or sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo na feeling mo hindi ka worth it, hindi mo deserve, ng mga disappointment mo sa buhay. That leads you na parang ayaw mo na kahit sarili mo, ayaw mo na pagkatiwalaan. So, sino pa? Kung nung family mo nga hindi ma-protect ng sarili mo, kahit ikaw di mo ma-protect ng sarili mo, from all the trials and problems na nararanasan natin, hindi mo na sila mahugutan ng lakas. Kasi even sila, nakakaranas ng sobrang trials din. And we have no time talaga na magsimba. We have no time to seek God on that moment. Talagang kami po ay, alam namin may Diyos, pero hindi kami nung nagsisimba linggo-linggo. At ang naging katwiran ng aking mga magulang is, ang mahalaga, wala naman akong tinatapakang tao. And ang tatay ko, nabanggit pa sa akin na ayoko magsimba, magkakasala din naman ako. So parang, yun ang kinalakihan namin na even as wala talaga pong nagsisimba sa amin. So ang nangyari nung high school po ako, na-invite sa Katoliko, gaya nga po ng naging kwento ko, tapos parang feeling ko nung gutom ko na makilala pa ang Panginoon na parang gusto ko pang makilala siya para may sandigan ako kasi nakakarinig na din ako ng mga word nun. Parang sabi ko, parang mas gusto ko pa talaga siyang kilalanin. More and more. Sa buhay ko kasing ito kung tutuusin parang suicidal moment na ng buhay ko. Pero hindi ko po naisip yun kasi hindi ako nawawala ng pag-asa. At naniniwala ko ng pagiging Sunday school student ko dati ay naging way yun na hindi agad ako sumuko sa lahat ng problemang naranasan ko. So, yun nga po, nagkaroon lang ako sa moment na yun na parang gusto ko pa na kilalanin ng Lord. So, nagkataon po na may best friend ako, inaya nga po ako na magsimba sa Self na Botas. At naramdaman ko na ang sarap. Ang sarap sa piling ng Lord, ang sarap makarinig ng salita niya, na kahit hindi pa ako ganun, sobrang naniniwala sa Kanya. Pero meron palang isang Diyos na handang dumamay, na handang samahan ako sa anumang problema na meron ako, na kahit ako hindi ko na kaya, na kahit ako gusto ko nang gumive up, na parang ako mismo, ayaw ko na. Meron palang Diyos na may makakasama ko sa mga ganong pagkakataon ng buhay ko. And that's the moment na I decided na to seek Him more, to follow Him, little by little, bagamat hindi ako ganun ka-perfect agad na return and follow na agad kay Lord. Hindi ganun ka-agad. It takes time. Marami pang trials na dumating sa buhay ko bago talagang na fully committed ako. Talagang na-resolve na sa buhay ko na hindi na. There's no reason to turning back or backslide, mga ganung bagay. So, yung mga moment ng mga trials, mga obstacle na naranasan ko, I think that's one way para patuloy akong, o maging way para ako ay sumunod sa Panginoon. Kasi naniniwala ako, hindi lang sa moment na ito, pero maraming pagkakataon dun sa verse ng Matthew 6:33, na kapag inuna mo siya, lahat ng bagay, nung katwiran niya, pag inuna mo siya, at nung katwiran niya lahat ng bagay na pangangailangan ko, ay pagkakaloob niya, there were chances na talagang pinatunayan niyang totoo siya. And
wala na akong ibang maisip na maging reason para hindi siya sundin. Hindi, na parang hindi siya i-follow sa lahat ng pagkakataon ng buhay ko. Kasi ilang beses na siya naging matapat. Kapag times na inuuna ko siya, iso-surprise niya talaga ako. May gagawin talaga ang Panginoon sa buhay ko na hindi ko ina-expect, pero siya nung magsasaayos, siya nung magbibigay sa akin. Even those things na hindi ko talaga pinagpipray na alam niyang kailangan ko, or hindi talaga totally sa puso ko na yun yung hinuhope ko. Pero binibigay niya at masasurprise na lang ako. Ang galing ng Panginoon. Ilang beses na yon na meron akong moment sa buhay ko na nag-struggle. Minsan, meron ding moment na pinagpipray ko din yung mga bagay na yon. So, ang gagawin ko, instead of doing my own will, mas sinisipagan ko sa gawain. Hindi ko naman po sinasabi na kapag may pinagpipray lang siya kasi sipag. Pero, kung nabigay ko na yung 100% ko sa paggawa sa Panginoon, dadagdagan ko pa yun, lalo na kapag may pinagpipray po talaga ako. Kasi, naniniwala ako na kapag ako po ay mas lalong dumidikit sa Kanya, mas lalo niyang i-reveal ng pagka-Diyos niya sa buhay ko. And yung mga moment na yun ng buhay ko, yun yung nagiging reasons ko na patuloy akong lumalapit sa Panginoon, patuloy na sumusunod sa Kanya. And pinaka-main point ko dito sa buhay kong ito, kung bakit nga ba ako sumunod sa Kanya, wala na akong ibang susundin pa, wala na akong ibang lalapitan pa, wala na akong ibang maasahan, kundi siya lang. Sino pa ba? Sabi ko nga po kanina, ang family ko, even myself, nafe-fail ng pagkatao ko. Nadi-disappoint ko ng pagkatao ko. Hindi ko sila mahinga ng lakas, even myself. So, sino pa? Saan pa ako kakapit? It's for God alone. It's God lang po. Talaga nung makakapitan ko sa mga moment na silent battle. Hanggang ngayon po, siya lang po talaga. So, there's no reason pa sa akin na umistop sa pananampalataya sa Kanya. And nai-enjoy ko ng buhay na ganito na even though hindi siya nung pinaka-trend na gawin na sumunod sa Kanya kasi mas masaya daw o mas masarap daw nung walang bawal. Yung pwede mong gawin, i-enjoy mo nung lahat ng gagawin mo dito sa mundo, sarili mo lang, enjoyin mo nung buhay mo dahil nga we only live once daw. Pero, hindi reason yon na hindi ka magiging masaya kapag sinunod mo ang Panginoon. Mas masaya pa, bilang Kristyano, mas masaya pang sumunod at unahin ng Panginoon sa lahat ng bagay. Kasi, there's no regret in following God. Wala kang magiging regret. Hindi mo sasabihin sa sarili mo na pag tumanda ka na, hindi mo masasabi sa sarili mo na sayang nung buhay ko, sumunod lang ako sa Diyos. Hindi mo masasabi yon. But then, mas ma-realize mo, mas ma-appreciate mo when your time na, pag malapit na nung time mo, pag matanda ka na, magpapasalamat ka na lang sa Diyos na buti na lang ni-spend ko nung buhay ko sa paglilingkod sa Panginoon na wala kang pagsisisihan. Naniniwala po ako doon kasi ng mga elders, mga pastors na kilala ko, wala naman ako naringgan saman sa kanila na sayang mas inuna ko ang Panginoon. Diba? Bagkus naririnig ko pa sila, sayang late na ako nakakilala sa Panginoon. Diba po, wala kang pagsisisihan pag sinunod mo ang Panginoon. Mas nakakapagsisi pa kapag sinunod mo nung layaw mo, naging sakit ka ng ulo sa magulang mo, na habang nabubuhay sila, hindi mo naibigay ng best sa kanila at hindi mo naibigay ng best para sa sarili mo. Sinira mo ng buhay mo, sinira mo ng katawan mo, na pagdating ng araw, pagdating ng panahon, aanihin mo. So, mas mabuti na nung nag-invest ka dito sa lupa, gayon din sa langit. Ginawa mo ng best mo to follow God. And you keep the faith until you die, until na mawala tayo dito sa mundo, di ba? So, yun lamang po nung gusto kong i-share sa inyo na marami lang nangyari sa buhay ko. Kung nanonood po kayo, nakwento ko na po nung iba. At hanggang ngayon po, nag-struggle pa rin po ako personally. Pero,
hindi ko na po siya masyadong wino-worry kasi naniniwala ako na as long as kasama ko ang Panginoon, siya nung kikilos, siya nung gaganap sa buhay ko. As long as na lumalapit ako sa Kanya, mas lalong malinaw, mas lalong lalapit din siya sa akin. At i-reveal niya nung grace niya, nung glory niya, at nung pagpapalang niya sa buhay ko. That's why there's no reason para ako, even my family, i-discourage ko na hindi sumunod sa Lord. No. Hindi na mangyayari yan. Because i-encourage ko pa sila na sumunod sa Panginoon. Gaya ng ginagawa ko ngayon. I am not taking the credit of anything. Kasi naniniwala ako na ang Diyos ang kumikilos sa pamilya ko. Dahil yun ang pinapanalangin ko. Noong Acts 16:31 nga po, yun po talaga nung pinangahawakan ko. Until I die, yun ang pangahawakan ko. So yun lamang po ang gusto kong i-share sa inyo na there's no perfect time to follow Jesus. But today, kung hindi man pa po kayo mananampalataya, kung hindi pa po kayo na follow kay Lord, this is the perfect time to follow God and surrender everything to our Lord. So tayo po ay manalangin, tayo po ay pumikit. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagpapalang nare-receive namin at marireceive pa po. Salamat sa pagtutuwid sa amin, Panginoon. Salamat sa pagsama at pagbibigay ng kalakasan sa amin. Salamat sa kagalingang ibinibigay niyo po sa amin. Salamat po sa kaawaan, sa grace mo, Panginoon, sa amin. Bagamat kami nagkukulang, ikaw ang tunay na Diyos na pumupuno at nagpapatawad sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, na binigay niyo po sa amin upang makadinig ng iyong banal na salita. Lord, we thank you for everything. Patuloy namin dinideklara na ikaw ang Diyos ng buhay namin. Patuloy namin hinihingi ang iyong paggabay, pagpapala at pag-iingat sa amin. Lord, we are lifting everything to you. We are entrusting everything to you. You are the powerful, you are the faithful and lovable God. Lord, we commit everything in your name alone, Jesus. Amen. Amen.